Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. So in this video guys, pag-aaralan natin paano mag while loop gamit naman is string. So yung nakaraang video natin, while loop gamit yung integer. So ngayon, string naman. So without further ado, simulan na natin. And na-ready ko na yung ating code guys. Ito na yung intro natin, yung hashtag include natin, 'di ba? So magta-type na lang tayo ng code dito para hindi na tayo uulit. Kasi medyo mahaba tong paliwanag nito eh. So dahil gagamit tayo ng string sa while loop, kailangan nating mag-declare ng variable. So sabihin natin yung pangalan ng variable. So lagay tayo ng variable type string. Ang pangalan niya is sagot, sabihin natin. Okay? And si sagot, hindi natin siya bibigyan ng value. Ibig sabihin nito guys, kaya natin siya hindi bibigyan ng value, gagamit tayo ng user input. Titignan natin, okay? Hayaan natin na yung user yung sumagot. Tapos, gagawa na tayo ng while loop. Paano yun? So, syempre, i-mention mo muna dyan yung while. While, tapos yung parenthesis and then curly braces. Okay? So, unahin ko muna yung curly braces. Ano yung gusto ko mag-run? Gusto ko mag-print tayo ng ganito. Character out, and then meron tanong na, will you marry me? Yan. Will you marry me? Tapos, end line. Ito yung magpiprint every time na yung condition is true. So, ano yung magiging condition natin? So, involved na dito yung variable. While, sabihin natin, hanggat si sagot, while the answer, hanggat yung sagot na variable natin, ang kanyang value is not equal to yes. Ibig sabihin, kung ang value ni sagot is hindi equal to yes, true yung ating condition. Pero pag ang sagot is yes, mag-terminate na siya. Diba? Tapos na yung program kasi yes na yung value ng sagot eh. Pero hanggat ang sagot is not equal to yes, mag-loop tayo na mag-loop, paulit-ulit yan. Diba? So ngayon, paano tayo makakuha ng sagot? Eh diba yung variable natin dito is walang value? Paano tayo makakuha ng sagot? Eh di gagamit tayo ng user input. So paano yon? Ganito guys. Gusto ko tandaan ninyo to ha, yung get line. Kasi nasa loob na tayo ng while. Kaya get line yung gagamitin natin. Get line. Tapos, parenthesis. Kumbaga, kukunin mo yung line. Anong line yung kukunin mo? Yung character in. Magka-character in si user, i-get mo yon. Saan mo ilalagay? Diba? Eh di comma, dun mo ilalagay sa sagot na variable. After that, end of the statement. Okay guys. So again, meron tayong variable. Ang pangalan niya is sagot, wala siyang value. Ngayon, sabi dito sa while loop, hanggat ang sagot, while the answer is hindi equal sa yes, yun yung condition. Hanggat hindi yes yung sagot, edi magiging true yung condition. Maglo-loop ngayon to. Will you marry me? Diba? Eh, paano natin ma-determine kung ano yung value ng sagot? Mag-get line tayo. Ano yung i-get line natin? Character in. Tapos isa-save natin doon sa variable na sagot. So, pag niran natin to, magkakaroon ng, tanggalin natin tong end line. Tanggalin natin yan para hindi mag-next line yung tanong. Okay? So, iraran natin to, magkakaroon ng tanong. Ayan guys, nagtanong na siya, will you marry me? Ngayon, pag sumagot ako ng yes, magiging false na yung condition. Kasi sabi na condition, hindi yes yung sagot. Eh, sumagot ako ng yes. Eh, di false, nag-stop na siya. Kasi nag-yes na ako sa will you marry me, di ba? Pero pag ang nilagay ko dito, sumagot ako ng no. So, in-enter ko, maglo-loop lang siya ulit. Kasi true yung condition. Yung sagot ko is hindi equals to yes. So, pag in-enter ko yan, uulit-ulit yung tanong. So, pag sumagot ako ng yes, magiging false na yung condition. Diba? So, pag in-enter ko yung yes, magi-stop na yung program. So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based dun sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to, guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? Sabihin naman natin, ayoko ng ganyan kasimple lang. Although nakuha na natin dito kung paano gamitin yung string sa while loop. Dagdagan natin ng konti. Medyo gawin nating fancy ng konti, diba? Sabihin natin, sumagot ako ng yes, tapos gusto ko merong reply. Hindi lang basta nag-terminate kagaya nito. So, maglalagay ngayon tayo ng if-else. If, tapos yung condition, kung ang sagot is equal, dalawang equals, equal na sa yes. Kasi pag isang equals lang, ibig sabihin nun value, diba? Pero pagka dalawang equals, equal to. Kung ang sagot is equal to yes na, gusto ko mag-print ng character out, print tayo ng ganitong words. Pakasal na tayo bukas. Diba? Ito yung gusto kong mag-print kapag ang sagot is yes. Pakasal na tayo bukas. Eh, paano kung hindi? Else naman, kung hindi yes yung sagot, ito yung magpiprint. Character out, sinayang mo ako. Sinayang mo ako.
'Diba? Kawawa ka naman. Okay? So ngayon, na mangyayari pag iraran ko to, raran natin siya ulit. So lalabas ulit yung ating character out na una. Will you marry me? Sumagot ako ng yes. Pag sumagot ako ng yes, nagpo-false yung condition. Magi-stop na yung loop. Pero dahil naglagay tayo ng if-else sa loob, kailangan mo nang mag-run yung if bago tayo mag-return 0, 'di ba? So anong nakalagay sa if? Kung ang sagot ko na is yes na, magpiprint yung pakasal na tayo bukas bago siya mag-i-stop. So pag in-enter ko yung yes, pakasal na tayo bukas, tapos end na. Diba? Ngayon naman guys, pag sumagot ako ng no, ibig sabihin, true yung condition, yung sagot hindi equal sa yes. Totoo, kasi no yung sinagot ko eh. So, ang mangyayari, magluloop tayo ngayon. Pero bago tayo magloop, dahil nga meron tayong if-else sa loob, mapiprint muna yung else. Di mo ako sinagot. Eto yung lalabas. Else, sinayang mo ko. Bago siya uulit-ulit magtanong. Kasi true yung condition, di ba? So, pag in-enter ko tong no, ayan, sinayang mo ko, tapos nagtanong siya ulit. Will you marry me? Kasi nga yung condition is true. Pero nagkaroon na tayo ng mga other functions sa loob. Okay? And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, di ba? Kapag meron kang gustong hanapin. Pero kapag meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? So ito lang yung maiksing halimbawa guys kung paano ginagamit yung while loop using string values. Okay? So next topic natin, pag-aaralan natin, paano naman gumamit ng nested while loop. Yes guys, meron tayong nested while loop na tinatawag. Kung merong nested for loop, meron ding nested while loop. So paano yun? Ganito yan guys. Buburahin ko muna lahat.